Pangarap mo bang mag-travel sa buong mundo, pero at the same time, pakiramdam mo parang nakatali ka sa trabaho mo? Well, paano kung sabihin ko sa'yo na yung mismong pag-explore mo ng mundo, yun na pala mismo ang magiging trabaho mo? Halika, pakinggan natin to. Ito yung classic dilemma, di ba? Yung parang kailangan mong mamili, pangarap ba o sahod? Pero ang totoong tanong, kailangan ba talagang laging namimili? Dito na kasi nagbabago ang laro. Yung lumang pananaw na trabaho muna bago ang saya, parang luma na yan. Ngayon, may bagong paraan kung saan yung paglalakbay mo mismo, yun na ang trabaho. So, idea number 1, isipin natin na ang biyahe ay trabaho. Kailangan nating i-shift yung mindset natin na ang travel ay para lang sa pahinga o bakasyon. Imaginein mo to ha, nasa isang world-class cruise ka. Bawat lugar na pinupuntahan mo ay hindi lang basta experience, kundi nagiging content. Bawat bagong kulturang nakikilala mo, nagiging inspirasyon. Dito, yung saya mo, yun na mismo ang nagiging puhunan mo. At yung cycle nito, sobrang simple lang talaga. Unang-una, mag-travel ka lang at mag-explore. Pangalawa, i-share mo yung mga authentic na karanasan mo bilang social media content. At pangatlo, yung totoong saya mo, yung totoong discovery mo, yun na mismo yung nagiging kita mo. Simple lang, 'di ba? At ito yung pinaka-powerful na parte para sa akin. Habang lumalawak ang mga pangarap mo, habang mas marami kang lugar na nararating, kasabay nitong lumalaki at lumalago yung negosyo mo. Nagiging isa na lang sila. Okay, pero syempre, alam ko yung iniisip nyo. Paano ako magsisimula? Ang hirap niyan, nakakatakot magnegosyo. Well, ito yung pangalawang idea na babago sa pananaw mo dyan. Yung takot na yan, sobrang valid niyan. Kasi 'di ba, ang kwento ng pagnanegosyo madalas puno ng panganib, malaking puhunan at minsan utang. Pero paano kung may paraan para tanggalin lahat ng yan? Ang ganda kasi sa ganitong model, tinatanggal niya yung mga usual na sakit ng ulo sa pagnenegosyo. Napakababa ng initial cost, hindi mo kailangang mag-alala sa inventaryo o magbayad ng renta para sa pwesto. At ang pinakamaganda, may suporta ka galing sa mga global partners, kaya alam mong hindi ka nag-iisa dito. Isipin mo na lang na para kang binigyan ng isang ligtas na tatalunan. Isang paraan para subukan yung pangarap mo nang hindi mo kailangang isugal yung buong kinabukasan mo. Pwede kang tumalon ng walang takot na baka masaktan ka o magkagasgas man lang. At eto yung pangatlong ideya. Para sa akin, ito yung pinaka-exciting lalo na para sa henerasyon natin ngayon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng iyong mga koneksyon. Saglit, pag-isipan mo, ano ba talaga yung pinakamalaking asset mo ngayon? Hindi yan pera, hindi rin ari-arian. Ito yung isang bagay na hawak mo at ginagamit mo araw-araw. Ayan, yan mismo, yung impluensya at followers mo sa social media. Sa ganitong business model, yung pinaka-authentic na pag-share mo ng kwento mo, yun na yung nagiging pinakamabisang marketing tool mo. Hindi mo kailangan magpanggap. At dito na pumapasok yung bagong paraan ng networking. Kalimutan mo na yung mga formal business meetings. Dito, yung travel barkada mo, sila na rin yung business partners mo. Sabay-sabay kayong nag-e-explore ng mundo at sabay-sabay nyo ring pinalalago ang mga pangarap nyo. Ang tawag dito, pagbuo ng isang bagong tribo. Isang komunidad na hindi lang nakasentro sa negosyo, kundi sa mga shared experiences, sa sabay-sabay na paglalakbay at paglago. Kumbaga, it's more than just a network, it really is a new tribe. So, kung pagsasama-samahin natin yung tatlong ideyang yan, iisa lang ang kalalabasan yan, nagbago na talaga ang definisyon ng tagumpay. Kung dati ang basihan ng success ay diploma o kung gaano kakatagal sa isang kumpanya, ngayon iba na ang labanan. Nasa panahon na tayo kung saan yung personality mo, yung karisma mo, at yung kakayahan mong kumilos, yung bilis mong mag-execute ng mga ideya, yun na yung direktang nagiging kita at tagumpay. Sa uli, lahat ng ito ay patungo sa isang katotohanan, yung mga pader na dati naghihiwalay sa personal na buhay natin, sa mga pangarap nating mag-travel, at sa trabaho, unti-unti na silang nawawala, at nagbubukas ito ng napakaraming bagong pinto para sa ating lahat. Kaya ang iiwan kong tanong para sa iyo ay ito. Kung ang bawat biyahe mo, bawat adventure mo ay isang investment para sa kinabukasan mo, saan ang una mong punta?